Sa isang pagkakataon ay napulot at nakain ko ang walang kamatayang elixir na basta itinapon ng iba. Pagkatapos kainin ito, ang ilog ng sanhi at bunga ng banal na mundo ay parang tinamaan ng isang di nakikitang higanteng talem na hiniwa sa gitna. Pagkaraan ng 100,000 taon ang sariling alagad ay hindi magiging diwata kung hindi ay isang guro ng yin at yang. At ako mismo ay isa pa ring karaniwang tagapagsanay. Nang magising ako ay ilang araw na ang lumipas. Pagmulat ng mata ay nakita mong abalang-abala si Lin Shen sa tabi. Lin Shen, wala ka bang gustong itanong sa akin? Habang gumagawa si Lin Shen ay sumagot siya. Kung may dapat sabihin ng guro ay sasabihin niya sa akin. Kung hindi dapat malaman ay hindi ako mangangahas. Bahagya kang ngumiti matapos marinig iyon. Sa katunayan ang iyong guro ay isang tagapagturo ng Dao. Nayanig ang damdamin ni Lin Shen. Ang tagapagturo ng Dao ang pinakamataas na antas ng tagapagsanay sa mortal na mundo. Kayang lumikha ng mga kagamitang Dao na kinaiinggitan kahit ng mga tumatawid sa kapahamakan. Hindi mo inintindi ang iniisip ni Lin Shen. At nagpatuloy kang magsalita. Noong ako ay nasa rurok ay lihim akong pinaslang ng isang tao. Nasira ang aking kultibasyon. Napilitan akong magtago sa maliit na nayon upang mabuhay. Ubo. Maaaring wala na akong gaanong oras. Pagkarinig nito ay agad na lumuhad si Lin Shen. Guro, hindi ko malilimutan ang inyong dakilang kabutihan. Mananatili ako sa tabi ninyo. Umiti ka at tumango. Munting Lin Shen, malungkot ang iyong pinagmulan. Dapat mong maunawaan ang sining ng pagtatago. Mahaba ang landas ng paglilinang. Ang kaligtasan ang dapat unahin. Simula ngayon, ituturo ko sa iyo ang sining ng pagpapanggap. Mabilis ang paglipas ng panahon. 20 taon nang lumipas sa isang iglap. Lumaki na si Lin Shen. Ang antas ng kanyang paghinga ng enerhiya ay umabot sa antas ng guro ng Dao. Samantalang ako ay nakahiga na sa kama na tila matandang malapit ng mamatay. Unting Lin Shen, guro mo ay halos wala na. Habang nagsasalita, nanginginig kong inilabas ang isang aklat mula sa ilalim ng unan. Ito ang nakuha ko noong nasa rurok pa ako. Sa pamamagitan ng lihim na aklat ng paggawa ng kagamitan na ito ko narating ang antas ng guro ng Dao. Umaasa akong mararating mo ang mas malayo. Agad na kinuha ni Lin Shen ang aklat mula sa iyong kamay. Nang makita ang nilalaman, hindi niya napigil ang matigilan. Guro, kahit hindi pa tapos ang sasabihin. Nakapikit na ang aking mga mata. Dali-daling lumapit si Lin Shen at sinuri ang aking hininga. At nalaman niyang ako ay pumanaw na. Ang tanong na iyon ay tuluyang nanatili sa puso ni Lin Shen. Mula noon, may nadagdag na isang libingan sa bundok. Libingan ng guro na si Chen Pingan. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas. Sa nayon ng Lin Yuan sa bansang Kangwu, isang batang pulubi ang pumasok sa nayon. Pagkalipas ng ilang araw, sa tulong ng mga taga-nayon, isang maliit na kabuong damuhan ang itinayo at doon nanirahan. At ang taong iyon ay ako na naglakbay ng mahigit 2 buwan. Gumamit ng pangalang Li Xiaoniu sa nayon ng Lin Yuan. Dao Bai, ano sa tingin mo ang paninirahan sa lugar na ito? Habang naglilinis ka ay nagsalita ka. Isang binatang mukhang iskolar ang lumulutang sa hangin. May hawak na pamaypay at marahang pinapaypayan. Ikaw lang ang nakakakita sa taong ito. Isa siyang espiritu ng sinaunang banal na kagamitan. Pinangalanan mo siyang Lao Bai. Isinara ni Lao Bai ang hawak na pamaypay. Ayos lang. Mabait ang mga tao rito. Sa tingin ko ay maayos din. Mayroon ding kilalang manggagamot dito. Mag-aral muna tayo ng medisina sa kanya. Ano ang silbi ng pag-aaral ng medisina? Amo, hindi sa sinasabi ko sa'yo. Ngayon ay magmadali kang magsanay. Basta umabot ang antas ng iyong kultibasyon. Sa loob ng ilang sandali dadalhin kita para pagharian ang lahat ng mga mundo. Iwinagayway ni Lao Bai ang hawak na pamaypay. At mayabang na sinabi, pagkarinig mo ay napabuntong hininga ka. Hay, pero wala akong talento. Kung ganoon, bakit nagawa mong likhain ang isang napakalakas na sinaunang banal na kagamitan tulad ko? Tiyak na niloloko mo lang ako. Isa kang dakilang makapangyarihan. Umalis ka na. Huwag mo akong gambalain sa trabaho. Mamaya ay pupunta pa ako kay Dr. Yang mo para mag-apprentice. Sa totoo lang, hindi ikaw ang pinakamalakas na banal na kagamitan. Mayroon pang mas malakas kaysa sayo. Anong antas ng banal na kagamitan ang mas malakas pa sa akin? Hindi rin ako gaanong sigurado. Ngunit alam ko na hindi pa hangganan ng aking kakayahan ang sinaunang banal na kagamitan. Pakiramdam ko ang mas mataas na antas ay hindi na nangangailangan ng materyales. Ang isipan mismo ang nagiging materyal. Tinawag ko ang antas na ito bilang antas ng paglikha. Antas ng paglikha. Huwag kang magmukhang walang alam sa mundo. Huwag kang mag-alala. Kapag dumating ang araw na maabot ko ang antas ng paglikha, ay i-upgrade kita. Talaga ba ang sinabi mo? Siyempre, ilabas mo na ang lahat ng gamit ko. At pagkatapos ay pupunta tayo para mag-apprentice. Tumango si Lao Bai. Sa isang kumpas ay lumitaw ang mga kagamitan isa-isa. Karamihan sa mga bagay na ito ay dinala mula sa pandayan. Matapos ayusin ang bahay, sinama mo si Lao Bai patungo sa tahanan ni Yang Mo, ang nag-iisang manggagamot sa nayon. Para sa bagong dating na binata sa nayon, medyo nagustuhan din ni Yang Mo. Kaya nang ipahayag mong nais kang maging alagad, siya rin ay labis na natuwa. Sa mga sumunod na araw, araw-araw akong nagbabasa ng mga aklat tungkol sa mga halamang gamot. Paminsan-minsan ay sama-sama kay Yang Mo sa bundok para mangolekta ng gamot.
o kaya ay magpagaling ng mga may sakit. Ang system panel ay unti-unting lumiwanag. Ipinakita ang panimulang antas ng landas ng mga halamang gamot at landas ng medisina. Ang mga halamang aking nakalap nitong mga araw, ay itinanim ko lahat sa espasyo ni Laubay. Kapag ang karaniwang halaman ay inilipat doon, agad itong nagiging pambihirang kayamanan ng langit at lupa. Tulad ng dati ay umakyat ako ng bundok para mangolekta ng gamot. Ngunit sa daan ay nakasalubong ko ang isang ahas na may malubhang karamdaman. Upang subukan ang aking kakayahang medikal, pinagaling ko ito. Mula sa araw na iyon, palagi ko na itong nakikita sa bundok. Alam kong ang ahas na ito ay may kamalayan at naalala ang aking kabutihan. Ito rin ang nagdala ng malaking pagbabago sa aking buhay. Sa isang pagkakataon ay napulot at nakain ko ang isang itinapong walang kamatayang elixir. Bagamat dito ay nakamit ko ang walang hanggang haba ng buhay, hindi naman ito ako binigyan ng tunay na kakayahang hindi mamatay. Kapag nakaranas ng pinsalang nakamamatay, sa huli ay mawawala pa rin ang aking buhay. Upang mabuhay ng ligtas sa mundong ito ng kultibasyon, ako ay naging isang palaboy na pulubi. Sa ikalawang taon ng aking paglalagalag, nakilala ko ang isang pulubing may kaparehong sinapit. Dahil lamang sa hindi sinasadyang mabangga ang isang makapangyarihang tao, siya ay pinalo hanggang sa mamatay sa matinding sugat. Sa ikatlong taon ng aking paglalagalag, nakasalubong ko ang isang masamang kultibador. Upang magsanay ng masamang pamamaraan, ilipol niya ang buong nayon at sinaktan ang lahat ng mamamayan. Tumingin lamang siya sa akin mula sa malayo, ngunit ang pressure sa kanyang tingin ay muntik na akong himatayin. Pinilit kong tumakas ng 3 araw at 3 gabi. Saka lamang ako ng ahas na huminto. Dahil sa pangyayaring ito ay lubos kong naunawaan. Ang mundong ito ng kultibasyon ay puno ng panganib sa lahat ng dako. Kailangang mapabilis ang pagpapalakas ng sarili. Kung hindi kahit may katawan ng walang hanggang buhay, madali pa rin itong maaga ng mas malalakas na tao. Ngunit anong paraan ang dapat kong gamitin upang lumakas? Hindi ko na malayang binuksan ko ang sistemang pangwalang hanggan. Ito ang kakayahang kasama ng lunukin ko ang elixir 3 taon na ang nakalipas. Sa panel ng sistema ay nakita ko ang bahagi ng kakayahan, na malinaw na may nakasulat na salitang wala. Ibig sabihin ay tuluyang sarado ang landas ng pagsasanay ng mga teknik. Wala akong magawa kundi humanap muna ng ikabubuhay. Sa aking paglalagalag ay nakarating ako sa isang maliit na nayon na tinatawag na Zilua. Nakita ko ang isang matandang panday na nagbabalang bakal sa bakuran, kasabay ng malinaw na tunog ng paghampas ng bakal. Ang matagal ng tahimik na sistema ng walang hanggan ay biglang umilo. Pagmamasid sa pagpapanday nakakuha ng karanasan sa pandayan. Dagdag 11 karanasan tuloy-tuloy na nadaragdagan. Agad na lumiwanag ang aking mga mata. Kahit hindi ako makapagsanay ng mga teknik ng kultibasyon, maaari pa rin akong lumakas sa pamamagitan ng mga kasanayan sa pamumuhay. Nang makita ni matandang panday Chen Shidon na ako ay nag-iisa, tinanggap niya ako bilang kanyang alagad. Mula ngayon ay manatili ka sa tabi ko. Kapag ako ay tumanda ikaw ang mag-aalaga at maghahatid sa aking huling hantungan. Mahinahon niya akong tinignan at sinabi. Agad akong lumuhad at yumukod ng 3 beses. Mula sa araw na ito, ako na ang batang panday ng Zilua na si Shen An. Dahil sa masusing paggabay ng aking guro, ang aking sistemang pangwalang hanggan ay tuluyang naging aktibo. Para sa iba ang pagpapanday ay simpleng gawaing nakakapagod. Ngunit sa akin ito ay mabilis na pag-iipon ng karanasan ng sistema. Sa paghawak sa bakal ay nadaragdagan ang karanasan. Sa paglapit sa apoy ay nadaragdagan ang kaalaman sa apoy ng isa. Basta may kontak sa bakal at apoy, ang karanasan ay mabilis na tumataas. Buong buhay na nagbabalang bakal ang aking guro, ngunit umabot lamang siya sa antas ng mataas na panday. Samantalang ako ay kalahating taon pa lamang nagsisimula. Isang asarol na basta ko lamang ginawa, ay kayang pumutol ng bakal na parang putik. Ngunit nanatili pa rin akong maingat, kahit ipinaalam ng sistema na umabot na ako sa antas ng dalubhasang tagagawa. Sa labas ay tinatawag ko pa rin ang sarili kong isang panday na baguhan. Dapat laging mababa ang kilos. Lahat ng bagay ay dapat maging tahimik. Wala akong pupuntahan. Mananatili ako sa Zilua Village upang samahan ng aking guro sa kanyang pagtanda. Ganito katahimik lumipas ang 2 taon. Akala ko ay ganito ko na lang palaging daraanin ang mga araw. Ngunit hindi pinahintulutan ng mundo ang katahimikan. Ang katabing nayon ay sinalakay ng mga tulisan. Nabalitaan na ang mga tulisan ay lubhang malupit. Kahit mga bata ay hindi pinapatawad. Agad na bumuo ang Zilua Village ng pangkat pananggol. Ang pinuno nito ay si Zhao Dazuang na sanay sa pakikipaglaban. Ngunit ang hawak lamang niya ay isang luma at sirang itak. Kung makasalubong ang mga tulisan ay wala siyang laban. Tiningnan ko ang aking gurong may edad na. At sa huli ay napilitan akong magpasya. Ayaw kong magdulot ng gulo. Ngunit hindi ko rin kayang pabayaan ang aming tahanan. Sa ilalim ng makapal na dilim ng gabi, inilabas ko ang itinagong pinong bakal. Sa unang pagkakataon ay ginamit ko ang buong kakayahan ng sistema. Wala akong espiritual na lakas na magagamit. Kaya ibinuhos ko ang lahat ng aking pagkaunawa sa landas ng pagpapanday. Sa mismong paghubog ng bakal, isang tang blade ang nabuo. Ang talam ay kumikislap ng malamig na liwanag. Bagamat walang anumang espiritual na alon, taglay nito ang sukdulang talam ng pisikal na lakas. Tahimik kong inilagay ang tang blade sa tapat ng bahay ni Zhao Dazuang. Walang iniwang pangalan,
Ninais ko lamang na lihim na bantayan ang aming tahanan. Hindi nagtagal, dumating nga ang mga tulisan sa labas ng Zilua Village. Ang buong nayon ay nagtago sa mga kuweba sa likod ng bundok. Puno ng takot ang kanilang mga puso. Sinuportahan ko rin ang aking guro at nagtago sa sulok. Nagkunwaring takot na takot, wala pang kalahating oras. Tumakbong pabalik sa yungib si Zhao Dazuang na puno ng sugat. Pahigpit niyang hawak ang tang daw na aking ginawa. Lito ang buong anyo niya. Tapos na ang lahat, nalutas na ang lahat ng tulisan. Agad na lumapit ang mga taga-nayon upang magtanong. Nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Napakalakas ng espadang ito, isang hagis ko lang. Ang tulisan kasama ang tao at kabayo. Pati ang bakal na baluti sa katawan ay nahati ng isang hiwa. Ang hiwa ay pantay na parang tokwa. Mahigit 10 malulupit na tulisan. Madali kong nasupil mag-isa. Bahagya akong ngumiti sa sulok. Paano nila mauunawaan ang sukdulang sining ng pinong pagpapanday? Ito ang tunay na lakas ng isang dalubhasang panday. Ang ganitong payapang mga araw ay lumipas na 30 taon. Para sa akin na may katawan ng walang hanggang buhay. Ang 30 taon ay isang kisap mata lamang. Ngunit para sa karaniwang tao, ang 30 taon ay kalahati na ng buhay. Unti-unting tumanda ang aking gurong si Chen Shidun. Nayuko ang kanyang likod. Sa huli ay pumanaw din siya. Samantalang ako ay nanatiling mukhang bata. Upang hindi mapagkamalang kakaiba, nagsimula akong pag-aralan ang sining ng pagbabalat kayo ng sistema. Araw-araw akong gumuguhit ng mga kulubat sa mukha. Pinapaputi ang aking itim na buhok. Nagkunwaring unti-unti na rin akong tumatanda. Sa araw na ihatid ko ang aking guro, lumuhad ako sa harap ng kanyang libingan at yumukod ng 3 beses. Guro, magpahinga nawa kayo ng payapa. Tututup din ko ang pangako kong alagaan kayo hanggang sa huli. Sa huli ay nagawa ko rin. Ito ang unang taong aking inihatid. Ngunit tiyak na hindi ito ang huli. Matapos asikasuhin ang mga huling gawain ng aking guro, ako ang naging bagong tagapamahala ng pandayan. Ngunit unti-unti nang nag-usap-usap ang mga tao sa nayon. Nagtataka kung bakit hindi ako kailanman tumatanda. Alam ko, panahon na upang umalis sa Zilua Village. Upang hindi mabunyag ang aking pagkatao bilang may walang hanggang buhay. Kailangan kong tuwing lilipas ang ilang dekada ay magpalit ng pagkakakilanlan at pamumuhay. Kaya sa isang gabing may malakas na hangin at ulan, naglaho ang panday na si Shen ng Zilua Village. Sa Songzhu Village na may layong 100 li, may dumating na isang dayuhang nagngangalang Joshi. Pagdating ko sa Songzhu Village, nagpatuloy pa rin ako sa dati kong gawain. Patuloy na nabuhay sa pagpapanday. Sa isang pagkakataon, napulot ko ang isang batang pulubing walang matirhan at tinanggap bilang alagad. Pinangalanan ko siyang Lin Chen. Napaka-espesyal ng batang ito. Isinilang na may kapalarang parang pangunahing tauhan. Bagamat wala siyang espiritual na ugat, ngunit ang kanyang tibay at hindi pagsuko, ay eksaktong katulad ko noon. Kapag ako ay may libreng oras, inayos ko ang mga kaalaman sa paggawa ng kagamitan na aking natutunan sa sistema. At ginawang isang lihim na aklat ng 5 taon ng pagpapanday at 3 taon ng paggawa ng kagamitan. Ginamit bilang aklat aralin upang ituro sa kanya. Guro, masyadong malalim ang mga nilalamang ito. Hindi ko talaga maintindihan. Inamot ni Lin Shen ang ulo na puno ng pagkalito. Kinuha ko ang aking tubo at marahang kinatok ang kanyang noo. Kung hindi mo maintindihan ay isaulo mo muna. Kapag naitanim sa isipan ay magiging sariling kapalaran mo iyon. Ang batang ito ay tunay na masipag. Sa kabila ng pagiging isang karaniwang tao, ay napaabot niya ang sining ng pagpapanday sa antas ng dalubhasa. Noong handa na akong mamuhay ng payapa sa aking katandaan, biglang nagkaroon ng kakaibang galaw ang sistemang pangwalang hanggan. Ipinakita ng sistema na ang landas ng pagpapanday ay ganap na, at nais tumagos sa antas ng sinaunang banal na kagamitan. Kailangang lumikha ng isang sariling banal na kagamitan. Sariling banal na kagamitan. Tiningnan ko ang sirang pamaypay na gamit ko lamang pang pahangin. Ikaw na ang napili. Ibinuhos ko ang aking sarili sa loob ng maraming dekada. Lahat ng aking pagkaunawa sa landas ng hangin, espasyo at sanhi at bunga. At ibinuhos ang lahat sa sirang pamaypay na ito. Sa gabing nilikha ko ang sariling banal na kagamitan. Walang bumabang kidlat mula sa langit. Wala ring liwanag na bumalot sa kalangitan. Tanging nang bumagsak ang huling hampas ng martilyo, biglang nagkaroon ng kamalayan ang pamaypay. At kusang lumutang sa himpapawid. Unti-unting lumitaw sa pamaypay ang mga anyo ng bundok at ilog. Walang ano-ano ay iwinagayway ko ito sa harapan. Parang walang anumang nangyari, ngunit malinaw kong naramdaman na ang espasyo sa aking harapan ay tila naputol. Sa sandaling iyon ay hindi ko alam. Nasa malayong itaas ng 9 na kalangitan, ang banal na mundo ay nagkagulo na. Ilang makapangyarihang Diyos na namamahala sa ilog ng sanhi at bunga, ay magkakasamang umiinom ng tsaa at naglalaro ng go. Biglang ang ilog ng sanhi at bunga sa ibabaw ng banal na mundo ay biglang naputol ng walang babala, na para bang hiniwan ng isang di nakikitang higanteng talem.